Scott Howard, isang negosyante, ay dinala ng kanyang kaibigang si Mike sa isang sorpresang party para sa pagdiriwang ng kanyang promosyon. Bagamat sinabi na ni Mike ang tungkol sa sorpresa, nangako si Scott na magkukunwaring nagulat at sumali sa kaganapan na inorganisa ng kanyang asawang si Annie. Sa panahon ng pagdiriwang, nakipag-toast si Scott kay Annie, sa kanyang mga kaibigan, at sa kanyang tagumpay. Nang maglaon, habang nakikipag-usap sa labas, ipinahayag ni Annie ang kanyang pagnanais na manirahan sa isang tahanan at magkaroon ng mga anak. Tinanong ni Scott kung gusto pa ba niya ng country house, at kinumpirma niya ito. Nagpa siya silang bisitahin ng Napa Valley upang tingnan ang isang bahay na nakita nilang naka-advertise. Pagdating, nakita nila ang isang lumang bahay na may malawak na bakuran. Hindi mahanap ang may-ari ng bahay, ginalugad nila ang likod bahay, kung saan nakatagpo nila ang isang lalaki, si Charlie, na bumaril ng hayop. Dahil sa gulat, hinimok ni Annie si Scott na umalis, ngunit hindi nagtagal ay nalaman nilang si Charlie ang may-ari ng bahay at gusto niyang ibenta ito. Nagpakilala siya at inilibot sila, binanggit na pinalaki niya ang kanyang mga anak doon at ang kanyang asawa ay namatay dahil sa cancer. Ipinaliwanag ni Charlie na ang kanyang anak na babae, si Cassidy, ay nakiusap sa kanya na lumipat sa Florida, kaya kailangan niyang ibenta ito. Ang larawan sa sala ay nakakuha ng atensyon ni Scott, ngunit agad niyang sinamahan sina Annie at Charlie sa itaas habang nililibot nila ang bahay. Sinabi ni Charlie ang presyo, iginiit na hanggang doon lang. Gayunpaman, nagawa nila Scott na makipagtawaran sa presyo at sa biyahe pauwi, makikita ang kasiyahan ni Annie, nagpa siya na bilhin ang bahay. Di nagtagal, lumipat sina Scott at Annie. Habang tuwang-tuwa sila, nakamasid si Charlie mula sa bintana sa itaas. Ibinigay niya ang mga susi, binanggit ang kanyang plano na lumipat sa Florida, at nagpaalam sa kanila. Masayang dinala ni Scott si Annie sa pintuan, ipinagdiwang ang kanilang pangarap na natupad. Kinabukasan, inimbitahan ni Scott at Annie si Mike at ang kanyang kasintahan para sa hapunan. Ang saya-saya nila, pero nang lumabas si Mike para manigarilyo, pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya. Kinabukasan, galit na galit si Mike nang makitang may sunog na butas sa upuan ng kanyang sasakyan, iginiit na hindi ito mula sa kanyang sigarilyo. Nang maglaon, sina Scott at Annie ay nasa tindahan ng ice cream, kung saan nagalit si Annie matapos makitang kausap ni Scott ang nagtitinda. Nagpatuloy ang hindi pagkakasundo sa bahay, ngunit sa huli ay humingi ng tawad si Scott. Habang nasa trabaho, nakatanggap si Scott ng tawag mula kay Annie, na nagsabi sa kanya na si Charlie ay nasa kanilang bakuran na nagtatabas ng damuhan. Tinanong ni Annie si Charlie kung bakit niya ito ginagawa, at ipinaliwanag niya na hindi niya kayang tiisin ang pagtubo ng damo. Binanggit din niya na tumutuloy siya sa isang hotel dahil naantala ang kanyang flight at nagbigay ng listahan ng mga kapaki-pakinabang na kontak. Tiniyak sa kanya ni Annie na hindi niya kailangang gawin ito, ngunit mapilit si Charlie. Nang maglaon, nang umuwi si Scott, sinabi sa kanya ni Annie ang nangyari at binanggit niya na inimbitahan niya si Charlie sa Thanksgiving dinner, naaawa na malayo ito sa kanyang pamilya. Sa Thanksgiving, dumating si Charlie na may dalang cake. Sa kanyang pagbisita, nagpa siya si Scott na ipakita sa kanya ang mga pagsasaayos. Nang makarating sila sa sala, napansin ni Charlie na pinalitan ni Scott ang isang lumang painting na iniregalo niya. Kahit sinubukang magpaliwanag ni Scott, kitang-kita ang sama ng loob ni Charlie. Sa kabila ng tensyon, masigla ang hapunan, kasama si Mike at ang kanyang kapareha. Patuloy na hinihikayat ni Mike si Scott na ayusin ang buong bahay, na nagmungkahi pa na gibain ang ilang mga pader. Lalong lumaki ang pagkairita ni Charlie. Kahit hindi na niya pag-aari ang bahay, sa isip-isip niya, pinagpantasyahan pa niyang basagin ang bote ng alak sa ulo ni Mike. Maya-maya, habang naninigarilyo sa labas si Mike, nilapitan siya ni Charlie, kakaiba ang kinikilos. Nagbiro si Mike tungkol sa pangangaso ni Charlie sa gabi, ngunit malinaw ang pagkabalisa ni Charlie. Matapos durugin ang kanyang sigarilyo sa isang rebulto, bumalik si Mike sa loob, naiwan si Charlie na halatang hindi mapakali. Pagkaalis ni Charlie, sinabi ni Mike sa lahat na sigurado siyang sinunog ni Charlie ang butas sa upuan ng kanyang kotse. Hindi makapaniwala si Annie, iginiit na mabuting tao si Charlie. Iniisip ni Mike na maaaring nagalit si Charlie dahil inihiyan niya ang mga bulaklak at iminungkahi na hindi pa handa si Charlie na iwanan ang bahay. Determinado na patunayan ang kanyang teorya,
Kinuha ni Mike at Scott ang mga flashlight at lumabas upang mag-imbestiga. Nakita nila ang isang nakaparadang kotse na pinaniniwalaan nilang pag-aari ni Charlie, ngunit mabilis itong umalis bago sila makalapit. Kinabukasan, nagpa siya si Scott na mag-install ng alarm system. Habang naglalagay ang mga manggagawa ng sensor, bumalik si Charlie. Nagalit na sinisira nila ang isang puno. Ipinaliwanag ni Scott ang pangangailangan para sa alarma dahil sa kahina-hinalang aktibidad sa kapitbahayan. Pinawalang saysay ni Charlie ang pag-aalala, sinabi na ito ay mga batang high school lamang na nagpa-party sa kakahuyan. Iminungkahi niya kay Scott na bumili ng baril para sa proteksyon, ngunit tumanggi si Scott na inihayag ang kanyang trauma mula sa aksidenteng pagbaril ng kanyang kapatid noong siya ay 12. Noong gabing iyon, nagising si Scott ng isang ingay, ang alarma na nagpapahiwatig na may tao sa lugar. Kumuha ng baseball bat, nagmadali siyang lumabas at natagpuan ang mga batang high school sa kalapit na kagubatan, tulad ng sinabi ni Charlie. Gayunpaman, hindi niya napansin na nagtatago si Charlie sa gitna ng mga puno. Kinabukasan, umuwi sina Scott at Annie na may dalang Christmas tree, at natagpuang muli si Charlie na nananatili sa kapitbahayan, sa pagkakataong ito ay may dalang baril. Ipinaliwanag ni Charlie na naglalabas lang siya ng mga palamuting Pasko na nakaimbak sa shed, ngunit si Scott, na nawawalan ng pasensya, ay sinabihan siyang tumawag o mag-text bago pumunta. Si Annie, gayunpaman, ay nakaramdam ng hindi pagkakaunawaan, sa paniniwalang sinusubukan lamang ni Charlie na tumulong. Sa kabila ng simpatsya ni Annie, iginiit ni Scott na hindi na dapat papasukin si Charlie sa kanilang bakuran, na lalong nagpataas sa hindi mapalagay na ugali ni Charlie. Sa trabaho, nagsimulang mapalapit si Scott sa kanyang manager, na kalaunan ay nag-imbita sa kanya na sumama sa kanya at sa ilang mga kasamahan para uminom. Samantala, bumalik si Charlie sa bahay ni Annie na may dalang bote ng alak. Bilang paghingi ng paumanhin para sa kaguluhan noong nakaraang araw, sinabi niyang sinubukan niyang tumawag ngunit hindi makontak si Scott. Pagkatapos ay nag-alok si Charlie na tumulong sa mga dekorasyon. Nang gabing iyon, pinapasok ni Annie si Charlie, at pinagsaluhan nila ang alak na dala niya. Habang nag-uusap sila, binanggit ni Annie ang kanyang pagnanais na magkaroon ng mga anak, at tumugon si Charlie sa pamamagitan ng pagpuna sa mga hamon ng pagpapalaki ng bata. Sa kanilang pag-uusap, nakatanggap si Annie ng text mula kay Scott na nagsasabing late na siya uuwi. Naghihinala, tinawagan niya ito, nagtatanong kung bakit siya nag-text sa halip na tumawag. Narinig niya ang ingay ng bar sa background at, sa galit, binabaan siya ng tawag. Napansin ito ni Charlie, na kanina palihim na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Sa bar, sinubukan ng kanyang manager na akitin si Scott, at hinalikan pa siya. Gayunpaman, determinado si Scott na umuwi. Pagdating niya, nagtaka siya kung paano nagawang ilagay ni Annie ang lahat ng Christmas decorations ng mag-isa. Napansin niya ang walang laman na bote ng alak sa mesa at tinanong kung naroon si Charlie. Kinumpirma ni Annie, at binanggit ang kaninang pagtitext ni Scott, na humantong sa isang pagtatalo. Nang gabing iyon, si Annie ay natulog ng mag-isa sa kwarto, habang si Scott ay kinuha ang sopa sa sala. Isang malakas na bagyo ang bumuhos ng gabing iyon, at nagising si Scott ng mga ingay na nagpaisip sa kanya na may tao sa bahay. Nang maghanap siya, wala siyang nahanap. Lumapit si Annie, at ipinagtapat ni Scott na sa tingin niya ay nakita niya si Charlie, ngunit tiniyak niya sa kanya na hindi iyon posible. Nagkaayos ang dalawa at humingi ng tawad sa isa't isa, ngunit habang naghahalikan sila, palihim silang pinagmamasdan ni Charlie mula sa kung saan sa loob ng bahay, na hindi man lang napansin ng ni isa sa kanila. Kinabukasan, habang bumibili ng inumin sa isang kafe sa lungsod, nakasalubong ni Scott ang isang lalaki na nagsabing nakatira siya malapit sa kanyang bahay. Binalaan ng lalaki si Scott na mag-ingat kay Charlie, na inihayag na ang asawa ni Charlie ay namatay sa mismong bahay na iyon. Nang maglaon ay natuklasan na siya ay nawalan ng buhay sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang bibig gamit ang isang rifle. Dahil sa pagkabalisa tungkol dito, tiningnan ni Scott at Annie ang silid kung saan nakatira ang asawa ni Charlie, at nakitang may mga bakas ng dugo pa rin sa dingding. Sa kabila nito, tumanggi si Annie na maniwala na maaaring pinatay ni Charlie ang kanyang asawa, na pinawalang saysay ang mga hinala ni Scott na maaaring siya mismo ang puntirya ni Charlie ngayon. Tiniyak niya kay Scott na malapit nang umalis si Charlie. Noong gabing iyon, lumabas sina Scott at Annie para mag-date ngunit natagpuan si Charlie sa Royal Hotel.
Si Scott, na nakaramdam ng pananakot, ay nagsimulang uminom. Nang siya ay lasing, hinarap ni Scott si Charlie, na inakusahan siyang interesado kay Annie. Binalaan niya si Charlie na layuan ng kanyang asawa at ang kanilang tahanan. Maya-maya, nakita natin si Charlie, galit na galit at kakaiba ang kinikilos, nakatitig sa sarili sa salamin at nakarinig ng mga bulong. Kinaumagahan, nagjogging si Scott habang nakikinig ng musika. Bigla siyang binangga ng isang rumaragasang sasakyan kaya natumba siya. Isinugod siya sa ospital, kung saan sinabihan si Annie na magiging okay siya, ngunit kailangan pa ng mga karagdagang pagsusuri, na nangangailangan na manatili siya ng magdamag. Hindi mapalagay at naghihinala sa pagkakasangkot ni Charlie, tinawagan ni Annie si Mike upang imbestigahan ang background ni Charlie. Habang si Annie ay nag-iisa sa bahay na naliligo, tumunog ang doorbell na ikinagulat niya. Ito ay si Charlie, na nagsabing nag-aalala tungkol kay Scott at nagdala ng pizza bilang isang mabuting kalooban. Bagamat aalis na siya, inanyayahan siya ni Annie na makisalo sa pagkain at makasama siya. Samantala, sa ospital, natuklasan ni Mike ang nakakagambalang mga detalye tungkol kay Charlie, kabilang ang isang kasaysayan ng mga krimen at mga utang na pumipilit sa kanya na ibenta ang kanyang bahay. Nag-aalala, hiniling ni Scott kay Mike na tingnan si Annie. Pagdating ni Mike sa bahay, hindi siya mapalagay nang makita si Charlie sa loob, nakikipag-usap kay Annie. Napansin ni Charlie si Mike at agad na sinabi kay Annie na may tao sa labas. Humawak ng palakol, hinarap ni Charlie si Mike, binalaan siyang mag-ingat. Habang naglalakad sila papunta sa kotse ni Mike, biglang ibinaon ni Charlie ang palakol sa dibdib ni Mike, na ikinamatay niya kaagad. Iika-ikang bumalik ng bahay si Charlie, na sinabing napilipit ang kanyang bukong-bukong. Nag-alok si Annie ng tulong, ngunit naging malinaw na nahihirapan si Charlie na kontrolin ang hindi nararapat na damdamin para sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagkahumaling, tuluyang umalis si Charlie. Kinabukasan, bumalik si Charlie at palihim na pinanood si Annie sa shower, tumakas nang marinig niyang tumunog ang kanyang telepono. Nang sa wakas ay umuwi si Scott, galit na galit siya nang makitang lumitaw si Charlie. Hinarap niya si Charlie tungkol sa kanyang madilim na nakaraan, ngunit si Charlie ay lumayo, na tila walang pakialam. Sa loob, sinabi ni Scott kay Annie na pinaghihinalaan niyang si Charlie ang nasa likod ng hit and run. Nang tanungin niya ang tungkol kay Mike, sinabi ni Annie na hindi dumaan si Mike, dahilan para mataranta si Scott. Agad siyang humingi ng restraining order, ngunit kalaunan ay nakatanggap ng tawag, na nagsasabing hindi mahanap si Charlie sa Royal Hotel. Pagkatapos ay tinanong ni Scott ang kanyang kasamahan na si Ryan na tulungang hanapin si Mike, ngunit hindi nila siya mahanap. Gayunpaman, natuklasan ni Ryan na pinalitan ng anak ni Charlie na si Cassidy ang kanyang pangalan sa Vanessa Smith noong namatay ang kanyang ina. Sinubukan ni Scott na makipag-ugnayan kay Cassidy ngunit tumanggi itong makipag-usap sa kanya. Nang banggitin niya ang kanyang ama, parang natakot siya. Pagkatapos mag-shopping, nagulat si Annie nang makita si Charlie sa kanyang bahay, nagpupumilit na kausapin siya ng mag-isa. Dahil sa takot, hiniling ni Annie na umalis siya, ngunit hindi siya umimik bago tuluyang humingi ng tawad at umalis. Sa sobrang pagkabalisa, nilock ni Annie ang lahat ng pinto at bintana. Maya-maya, nakarinig siya ng ingay sa likod ng aparador ng linen sa ikalawang palapag. Sa kanyang pagkabigla, nakita niya ang isang nakatagong pinto na patungo sa lihim na silid, kumpleto sa kama at mga kagamitan sa kusina, ebidensya na may nakatira doon. Ang silid ay konektado sa mahabang pasilyo na may hagdan patungo sa maliit na kubo sa bakuran. Mula roon, nakita ni Annie si Charlie sa kanyang sasakyan, inaayos ang sarili sa salamin. Napansin siya ni Charlie at agad siyang hinabol sa makipot na daanan. Sa kanyang gulat, maling pinto ang binuksan ni Annie at laking takot niya nang makita ang walang buhay na katawan ni Mike na nakalagay sa refrigerator. Desperado, sinubukan niyang tawagan si Scott, ngunit naunang dumating si Charlie, kinuha ang kanyang telepono at tinangka siyang halayin. Lumaban si Annie, ngunit dinaig siya ni Charlie, na nawalan ng malay. Samantala, sa kanyang pag-uwi, si Scott ay nakatanggap ng tawag mula kay Cassidy, na sa wakas ay nagsiwalat na pinatay ng kanyang ama ang kanyang ina dahil siya ay nagsampa ng diborsyo at nagplanong kunin ang bahay. Binago ni Cassidy ang kanyang pagkakakilanlan at nagtago upang takasan si Charlie. Napagtanto na nasa matinding panganib ang kanyang asawa, nagmamadaling umuwi si Scott.
Sa sandaling yun, kinaladkad ni Charlie si Annie sa kanyang kama at pilit na pinipilit ang sarili sa kanya. Nang dumating si Scott, naramdaman niya kaagad na may mali. Habang sinusubukan niyang maabot ang kwarto, tinambangan siya ni Charlie, na binugbog siya ng husto. Marahas na nag-away ang dalawang lalaki, at kalaunan ay itinapon si Scott mula sa ikalawang palapag, na halos nawalan ng malay. Si Annie na kanina pa nagtatago ay nahuli na naman ni Charlie. Sa isang desperadong pakikipagpunyagi, nagawa ni Scott na maghatid ng maraming suntok kay Charlie, ngunit ang sitwasyon ay naging kakilakilabot nang kunin ni Charlie ang kanyang baril. Habang sinusubukan ni Scott at Annie na tumakas, nagsimulang magpaputok si Charlie, na naglubog sa bahay sa kadiliman. Nagtago ang mag-asawa sa likod ng pinto ng kwarto. Alam nilang malapit lang si Charlie para barilin sila anumang oras. Pumasok si Charlie sa kwarto at habang papalapit siya, biglang sumulpot si Scott sa likod ng pinto at hinampas ng baseball bat si Charlie sa mukha. Kinuha ni Scott ang baril. Mabilis na tumawag si Annie ng pulis, sinabi sa kanila na binaril ng kanyang asawa ang isang nanghihimasok. Dahil walang balak na tumigil si Charlie, nagpaputok si Scott, binaril si Charlie sa mukha at sa wakas ay tinapos ang kanilang bangungot. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.